Mismong team namin sa kapatid ko, nagulat sa ibinahaging ito ng first-year nursing students na sina Precious at Joanna. Sila lang naman kasi ang dalawang estudyanteng nag-viral matapos tumulong sa isang jeepney driver na biglang nangangailangan ng atensyong medikal. Mayo 28, araw ng final examination. Sakay ng jeep si Precious papasok sa eskwela na mapansin na tila may kakaiba na sa tsuper. Pagkasakay ko po ng jeep, nakita ko po yung driver na parang naghahabol siya ng hininga. Unang-una ko napansin po yon. So, akala ko meron siyang health condition. Then, nakita ko may kasama siya sa harap, which is anak niya po, yung minor na bunso. Then, sabi ko, sige, tatry ko munang i-observe. Talagang muntikan kami mag-collide sa isang sasakyan po. Tapos, buti na igilid pa ni tatay ng ligtas. Dito na naglakas loob si Precious na usisain si mamang driver. Tinanong ko na si tatay kung may chest pain, kung may masakit sa kanya kasi nga po baka heart attack. And then, hindi na po siya nakakasagot sa akin directly. Tumitingin lang po siya. Habang tinutulungan ni Precious ang jeepney driver, tiyempong napadaan si Joanna. Hindi pa sila noon magkakilala kahit parehas sila ng eskwela at parehas din sila dapat kukuha ng final exam sa mga oras na yun. Ngunit, nung makita ni Joanna ang sitwasyon, naunawaan niya agad at tumulong na rin siya. Dali-dali po, binuksan ko po yung bag ko, then binigay ko po sa kanya yung mini fan ko for ventilation nga po kay tatay. Tapos yun po, binabakan na din po yung mga gamit ko para po ma-help po si Precious po sa pag-TSB or tepid sponge bath po. Kapwa napansin ni na Precious at Joanna mga senyales ng posibleng heat stroke sa jeepney driver. Nariyan ang mataas na temperatura ng katawan, pero hindi nagpapawis, hirap magsalita, nahilo at nawawala ng malay. Mga bagay na itinuro sa kanila sa paaralan. Ang ginawa ko na lang po is chinek ko po yung temperature ni tatay gamit yung kamay ko. Tapos na-check ko, sobrang init ni tatay. Tapos nung pinagmasdan ko po si tatay, hindi siya pinagpapawisan. Naalala ko po dun sa recent na lectures namin na isa sa mga indications na ang tao ay hindi nagpapawis is parang nahi-heat stroke siya. Tapos nag-undergo muna yun sa heat exhaustion kung saan parang nakukulong yung init sa katawan ng tao. Base rin sa mga natutunan nila sa eskwela, batid ni na Precious at Joanna ang peligro kung iiwanan nila ang tsuper bago siya madala sa ospital. Kaya kahit pa late na sila sa kanilang finals, pinilit nilang hintayin hanggang sa makatungtong sa pagamutan ang driver. Ang gusto ko lang po talagang mangyari is madala po agad si tatay sa ospital. Dapat po hindi po makatulog si tatay. Kaya po kami ni Precious that time, sige po kami na tay, wag po kayo matutulog, tay, wag po kayo matutulog. So, sobra pong thankful din kami kay tatay kasi hindi nga din po siya natulog. Nung oras po na yun, talagang parang adrenaline rush na po siya na kinabahan ako pero at the same time, kailangan, alam ko sa sarili ko, matulungan ko po si tatay. Kasi, syempre po, buhay po iyon. And, yun nga po, galing sa isang bata na recently nawalan ng tatay. Sobrang devastating sa akin nun. Kasi, that time, wala akong nagawa para sa tatay-tatayan ko. Wala pa akong mga knowledge sa pag-assess ng vital signs. Kahit wala po. And, nung time na yun, sabi ko, hindi pwedeng mawala ngayon yung tao na to. Hindi pwede na mawalan ng tatay yung bata.